Naisip mo na ba kung sino ang unang nagdesisyon na ang isang taon ay may 12 buwan? O bakit may 7 araw ang isang linggo? O bakit kailangan nating sundin ang petsa kapag nagpaplano tayo ng buhay? Ang totoo, ang kalendar ay hindi basta simpleng talaan ng araw. Ito ay isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng sangkatauhan, at ang paglikha nito ay literal na nagligtas sa buhay ng mga sinaunang tao. Ngayon, alamin natin ang tunay na dahilan kung bakit nilikha ng tao ang kalendar, at paano nito binago ang takbo ng mundo. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para mas marami pang makaalam ng mga did you know content at upang ma-inspire pa po tayo na gumawa ng mga video na kagaya nito. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay umaasa sa kalikasan. Sila ay magsasaka, mangangaso, mangingisda, naglalakbay depende sa panahon. At dahil dito, napakahalaga para sa kanila na malaman. Kailan darating ang tag-ulan? Kailan dapat magtanim? Kailan tataas ang ilog? Kailan papasok ang taglamig o tag-init? Napansin nila na ang araw, buwan, at mga bituin ay may paulit-ulit na galaw. Dito nagsimula ang unang konsepto ng pagbilang ng panahon, ang pinakaunang bersyon ng kalendar. Iba't ibang kultura at sibilisasyon ang nag-imbento ng kani-kanilang kalendar. Egyptians. Napansin nila na tuwing sumisikat ang bituing Sirius, tumataas ang tubig ng Nile River. Ito ang naging gabay nila sa pagbuo ng kanilang kalendar. Babylonians. Sila ang nagpauso ng konsepto ng buwan, month, base sa pag-ikot ng buwan. Mayans. Gumawa sila ng isa sa pinakamalalalim at pinakamapresisong kalendar sa buong kasaysayan. Romans. Mula sa kanila nag-evolve ang kalendar na gamit natin ngayon, ang Gregorian calendar. Ang kalendaryo ay bunga ng obserbasyon, relihiyon, at pangangailangan ng bawat kabihasnan. Noon, halos lahat ng kultura ay naniniwala na ang galaw ng langit ay mensahe mula sa kanilang mga Diyos. Dahil dito, kinailangan nilang ayusin ang mga petsa ng pista, ritual, handog, pagdiriwang, sagradong tradisyon. Hindi pwedeng random. Dapat sakto ayon sa araw, buwan at bituin. Naging sentro ng spiritual life ang kalendar. Ginamit ng pamahalaan ang kalendar para sa kaayusan. Habang lumalaki ang mga bayan at kaharian, kinailangan ng mga pinuno ng paraan para mangolekta ng buwis, magplano ng digmaan, magtayo ng infrastruktura, ayusin ang kalakalan, magtala ng kasaysayan. Kung walang kalendar, ang lipunan ay magiging magulo at walang direksyon. Naging instrumento ng pamamahala ang kalendar para maitala ang kasaysayan. Gusto ng tao na tandaan kung kailan nangyari ang mahahalagang bagay. Paghahari ng mga hari, pagputok ng bulkan, paglipat ng mga tribo, kapanganakan at kamatayan. Mahahalagang engkwentro. Kung wala ang kalendar, lahat ng kwento ay magiging alamat na walang malinaw na petsa. Ang kalendar ang nagbigay sa atin ng timeline ng nakaraan. Bakit 12 buwan? Bakit 7 araw? Bakit 24 na oras? 12 buwan dahil 12 beses umiikot ang buwan sa loob ng isang taon. 7 araw galing sa mga Babylonian na nakakita ng 7 heavenly bodies. Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn. 24 na oras galing sa Egyptian system of dividing the day. Ang kalendar na gamit natin ngayon ay resulta ng libu-libong taong pagsasama-sama ng siyensya, kultura, relihiyon, at tradisyon. Ang kalendar ay hindi lamang tungkol sa petsa. Ito ay ugnayan ng tao at kalikasan, kasaysayan at pananampalataya, siyensya at kultura. Ito ang istrukturang nagbigay ng direksyon sa mundo. Mula sa pagtatanim at pag-aani, hanggang sa pagbuo ng lungsod, hanggang sa pag-alala ng ating mga kwento. Kung wala ang kalendar, walang birthday, walang holiday, walang kasaysayan, at walang kaayusan sa buhay. Kaya sa susunod na tumingin ka sa iyong kalendar, tandaan mo.
Hawak mo ang bunga ng libu-libong taong karunungan ng sangkatauhan.